Okay. So, dito muna tayo sa Pi Network. 1 hour time. Ito kasi yung bago ko ito Nag-locate ako sa 4 hours. Hindi ko siya nakita. Diba? Kasi ang liit pa lang ng ginagawang galaw niya. Simula nung malis sa market. Ganito lang siya. Kasimple. Yan. So, mahirap siyang pagka ganyan. Ayan. Yan. Basta wala ko dyan nakitang structure. Kumbaga magulo. Di hinanap ko siya sa 1 hour. Yan. Doon ko siya nakita. May nakita ako itong magandang market structure. Ano yung nakita ko doon? Ito. Downtrend. Nung nag-downtrend yung kanyang price. This one. Yan. Nung nag-downtrend yan, sabi ko, pwede to. Sabi ko, pwede itong tradean. Kasi nag-downtrend nga siya. Yan. Nung nag-downtrend siya na ganyan, sinimulan ko siya i-mapping. Paano ba mag-mapping nito? Sige. Doon sa mga newbie, wait lang, yung siya natin. Yan. Doon sa mga newbie, ang chalk, ibig sabihin nito is change of character. Ano ba bakit ko nasabing change of character ito? Dahil galing siya sa ibang karakteristik katulad nito. Galing siya sa uptrend, mag-change siya ng character down to downtrend. Kumbaga, ito uptrend siya dati, then nag-downtrend siya. Dito siya nagsimulang mag-change of character. Kaya dyan ko nilalagay ang chalk. Hindi ko siya nilalagay dito o kung saan man yan. Kasi lagi ko hinihintay saan ba siya matatapos na rally. Although chalk na to, simula pa lang dito sa side na to. Itong mga kandila na to is consider yan as chalk yan. Kaya lang ako kasi hinihintay ko saan siya matatapos. Dito siya natapos. So dun ko nilagay ang chalk. Kasi ito yung point kung saan mag-change na nga siya ng character. Yun. Kasi dun sa iba kasing SMC trader, hindi sila dito naglalagay ng chalk. Saan sila naglalagay? Dito sa area nito. Yan, meron dyan. Pwedeng dito, yan, dyan. Kasi kaya lang ako, since alam ko mag-mapping ng market, alam ko rin kung saan hihinto yung point niya. Kumbaga, saan siya mag-create ng liquidity point. Doon siya mag-chalk. Ulitin ko, galing sa uptrend, nag-change of character to downtrend. Yun lang ibig sabihin ng chalk. Okay, tanggalin natin. Huwag nang tanggalin. Okay. So, next tayo. Retracement muna. Itong itsura na to. Ito yung tamang market structure. Kasi, itong kabila na mali, wala siyang retracement. Nag-pull back agad siya. Ano ba ang kahalagahan pag may retracement? Kasi, doon magsisimula ang liquidity sa retracement. Hindi siya magsisimula sa chalk ng liquidity kasi sobrang taas niyan. Kung yan ang kukunin mo, magiging ganito. Magiging ganito yan. Wait lang. Hanapin natin yung polyline. Ito. Kung gagawin mo na agad itong pullback, magiging ganito yan ang itsura ng ganito. Hindi. Mali. Magiging ganito ang itsura ng market. Wala naman kasing ganito. Kukunin niya agad ang liquidity. Magiging ganyan. Wala naman ganyan masyadong itsura. Although may ganyan sa mga, I think sa mga bagong coins. Pero sa mga top 10 coins or sa ibang mga stable coin, walang ganito masyado. O wala kang makikita ng ganito kasi sobrang taas na. Hindi yan kumbaga hindi siya makaka-take off ng ganun katagal kasi need niyang mag-retrace. Bakit ba niya need mag-retrace? Para mag-create siya ng liquidity.
Okay, dito muna tayo sa market structure. Dito kasi, nung nag-chalk siya, sabi ko nga, galing siya sa ganito, sa up. Kaya siya nag-chalk dyan kasi galing siya sa up. Ito downtrend to, downtrend yan. Nung bumagsak yung price, nagkaroon siya ng retrace. Men, bakit? Para mag-create ng liquidity. Bakit? Kasi wala pa siyang nakikreate ng liquidity. Itong area na to, itong leg na to, wala ditong liquidity. Nasaan ang liquidity niya? Nandito sa taas, saka nandito sa baba. So, need niyang mag-create ng retracement para next move niya magkaroon, makakuha na ng liquidity. Alin ang kukunin liquidity? Siyempre, yung ginawang retracement. Okay. Hindi niya kukunin ito agad. Hindi niya kukunin. Ang kukunin liquidity dyan palagi is retracement. O, bakit hindi niya kukunin agad ito? Kasi sobrang haba na ng rally niya. Sobrang haba na. Mostly, magre-retest talaga yung price just to create an liquidity. Yan lang yung paliwanag kung bakit nagkakaroon ng mga retracement para mag-create ng liquidity. Okay. Itong area na to, pagkabagsak niya dyan, actually nag-iwan siya ng liquidity point here. Kailan babalik yan? Mamaya, pag natapos itong buong structure. Yan. Pag nagkaroon ulit dito ng chalk, possible, bumagsak, kunin lahat ng liquidity na naiwan sa mga to. Yan. Need niyang, kumbaga, kailangan niyang gumawa or kunin muna lahat ng liquidity sa taas bago siya bumagsak or mag-create ulit ng panibagong chalk. Yan ang ibig sabihin nun. Okay, punta tayo sa pullback. Bakit ko nasabing ito ang pullback after ng retracement at hindi after agad ng chalk? Ito maling pullback kasi ito. Kasi wala ka namang pinullback yan. I mean, ito, pullback siya sa nakikita natin. Pero hindi siya valid. Kumbaga, invalid pullback. Ito, invalid siya. Hindi siya valid. Ang valid na pullback is ito. Kasi may kinuha na siyang liquidity sa retracement. Yan. Kaya nga siya nag-create ng retracement just to make liquidity. Yan talaga yon. Kaya nung nakuha na yung liquidity dito, nag-grab niya na to. Ito ang nakapag-grab. Ito na yung valid na pullback. Okay, next chalk naman. Okay, pagka-grab niya ng pullback, bumagsak yung price. Bakit? Kasi nakuha niya na yung liquidity ng retracement. Kumbaga yung leg, tapos na. Yung rally, I mean, tapos na. Nakuha niya na kasi yung liquidity nito. So, ano ba ang ginagawa pag nakukuha ng liquidity? So, hahanap ulit ng liquidity. Saan siya makakahanap ng liquidity? Siyempre, hindi sa taas, sa baba. Okay. After ng pullback nito, nag-retrace, ang tawag dito, impulsive move siya, pababa. Then, kinuha niya yung liquidity. Bakit kaya hindi niya kinuha yun? Hindi niya agad kinuha yung retracement. May mga ganyan talagang may mga ganyan talagang galaw ng market. Pero mayroon din naman, kinukuha na yan, mayroong wala. Depende sa galaw. Kasi hindi mo naman masasabi kung ano talaga yung gagalawin ng market. Okay. Siguro dahil mas malaki ang liquidity na naipon doon, na naipon dito kesa dito. Kaya, pag retrace niya dyan, kinuha niya na agad yung liquidity nito. Marahil maraming maraming naiwang pera around here. Kaya, pag retrace niya lang ng konti, nag-choke agad siya. Kinuha niya na agad yung pullback. So, paano siya makukonsider na choke ulit? Kasi, nakuha yung pullback. Ganun lang. Ulitin ka. Choke. Impulsive move pababa. Tapos retracement siya. Wala pang liquidity yung kinuha. So, bumagsak ulit yung price. Wala pa rin kinuhang liquidity. Kasi mas palaging marami yung naiiwang liquidity or mas malaki yung naiiwang liquidity sa retracement pullback choke. Kaya kadalasan yan yung gina-grab. Ito kasing area na to is break of structure ito. Hindi yan basta-basta binabalikan agad. Hindi yan basta-basta kinagawa. Kasi siya kumbaga, critical level itong area na to. Critical level. Hindi yan basta-basta binabagsakan kasi
sa isip ng tao, since galing na nga siya sa pagbagsak, hindi yan gaganyan at babagsak ulit. Ang thinking ng tao dyan is bumalik kasi ang iniisip nila, sobrang taas na nito, so magre-retrace na yan. Then, pag retrace, bumalik. Ang thinking pa rin is babagsak. So, yan. Kaya nagka-create siya ng mga liquidity point. Asa ng liquidity point? Kaya may mga bilog-bilog. Pag ganyan. Yan, liquidity point. Okay. Nung nakuha niya na yung pullback, magiging chock na siya. Pag chock, ang possible na ginagawa, bumabagsak talaga. Pwedeng kunin na to. Ganyan. Ganyan yung ginagawa talaga halos ng kabuuan ng market. Paulit-ulit yan. Kahit saan ka tuminging coins, ganyan yung makikita mo. Hindi ganito. Hindi siya naglalaro sa gantong market. Kasi walang sense dito. Hindi pwedeng pullback agad siya. Or valid pullback agad. Ano to? Invalid pullback. So, balik tayo dito sa ano natin. Sa mapping ko. Ganito mag-mapping na market structure. Yan. Galing sa chalk yun, in-explain ko na kanina kung bakit siya nag-chalk. Yun galing siya sa uptrend, nag-change of character, going to downtrend. Yan ang ibig sabihin. So, magandang magsimula ng map palagi sa chalk. Hahanapin niyo muna yung chalk. Kung hindi niyo siya ma-recognize, lipat kayo sa ibang time frame. Or, hanapin niyo lagi yung highest high or lowest high. Yung kabuuan ng structure na nakikita niyo. Yung pinakamababa or kung pataas naman, ay pinakababa kung sa uptrend, pinakamataas naman kung sa downtrend. Dito sa case na to, ito yung chalk niya. So, yun yung logical niyan, explanation. Kaya siya naging chalk. Okay. Pagka-chalk niya, ang mostly ginagawa ng market, nagre-retrace talaga siya. So, ito yung retracement niya. Yan. Retracement yan kasi wala pa naman yung kinuha liquidity dito. Kasi one leg lang yan. Okay, retracement. So, bumalik yung price paangat. Logical explanation nun kasi ang haba ng binagsak niya. Kaya, bumalik. Ang iniisip ng trader dyan, ang thinking ng trader, ang haba na ng rally ng price pababa. Kaya, iniisip nila possible umangat. Yan yung mga trader na yun. Yung hindi alam ang ginagawa. Yan, kasama sila dyan. So, pag retrace niya dito, wala naman siyang kinuhang liquidity dito. So, bumagsak ulit yung price niya. Kasi sobrang layo pa nun. Kasi sa kadalasan kasi nangyayari, hindi agad binabalikan ang chok. Sobrang tagal niyan balikan. At pag binalikan man yan, inaabot ng ilang months, ganun, or weeks, ganun. Depende sa market. Pero sobrang tagal balikan yan. Kaya yung iba, ginagawa siyang order block. Or dito yung point of interest nila. Dito sila nag-entry ng trade. Kasi ako, dyan din ako nag-entry ng trade sa area nila. Pag nag-chok, lahat ng chok na entryhan ko. Kasi, ang ginagawa kasi after ng chok is, rally pabagsak talaga yan. Ng mahabang pabagsak. Hindi agad yan babalik ng diretsong ganito. Hindi siya babalik ng diretsong ganyan. Walang ganyan. Hindi yan totoo. Imagination lang. Walang ganyan na bunabalikan ulit itong area ng chok na yan. Walang ganyan. So, mali yan. Ang ginagawa niyan after ng chok, usually, nag-create ng mga price ng rally, pabagsak. Yan. Paulit-ulit lang naman yan. Chok, retracement. Nagpahinga kasi may mga ibang strategy na or mga newbie, let's say, or hindi alam ang SMC. Basta ganyan. Kaya siya nagpahinga. Then, bumagsak yung price here. Bakit? Nagpahinga na eh. So, babagsak na yung price. Isang rally lang ulit siya, babagsak. Okay. Pwedeng may kinuha dito yan. Hindi ko kasi namapit. Or, hindi ko kasi namap to eh. After ng chok,
bumagsak, nag-retrace. So, invalid pullback na kasi wala namang kinuha liquidity. Then, bumagsak ulit yung price. Nag-retrace or nag-pullback, invalid pa rin yun kasi wala dito ang liquidity. Isang leg lang siya. Wala siyang kinukuha ang liquidity dyan. Then, bumagsak kasi sobrang layo pa ng liquidity yun po. Kaya, hahanap na lang siya kung saan may liquidity. Saan ba may liquidity ito? Itong liquidity point na to, kinuha nito. Ayun o. Nag-grab niya. Pero hindi pa siya valid, boss. Invalid pa yan. Kung dito pa lang titingnan. Kasi, sweep pa lang to eh. Paano ba nagiging valid ang boss? Pag ganyan, nakuha na yung body closer. Kaya, saka lang siya magiging valid. Ayan, yun na sa boss. Pero, bubukod ko yan ng explanation. So, pag grab niya dito ng liquidity, ang ginawa ng market, umakyat. Kasi wala naman ang i-grab dito eh. So, aakyat na siya. Okay. Pullback ulit ito. Pero, invalid to kasi wala ditong kinuhan liquidity sa area nito. Then, pagsak ulit ang price. Then, umangat ulit. Tapos, kinuha itong liquidity nitong previous pullback. Kaya siya naging valid na pullback. Yan. Kasi may clinic na siyang liquidity. Katulad nito, hindi ito valid pullback. Retracement lang ito. Kasi wala naman siyang tinik na liquidity. Invalid pullback. Pagsak, invalid pullback to. Kasi walang tinik na liquidity. Pumagsak, ito invalid. Walang tinik na liquidity dito. Pumagsak ulit. Ito, valid na to na pullback kasi tinake niya na yung liquidity sa previous pullback. So, siya yung valid pullback. Kaya, siya yung tinandaan ko dyan. Lagyan ko, pullback. Yan. Pwede nyo naman gawin na buo yung pullback or valid. Bahala na kayo. Basta sa akin, pinalang nakakatamad na tayo. Okay. Valid pullback na yun kasi nakatake na siya ng liquidity. Kasi SMC is liquidity. Okay, type natin. SMC is liquidity. Lagi yan. Nagtitake ng liquidity. SMC is liquidity. Tatandaan niya lagi na ang SMC is pag-grab lagi siya ng liquidity or nag-create ng liquidity. Basta umikat lang siya sa liquidity. Kasi hindi mabubuo ang market structure pag walang na-take or nag-grab na liquidity. Sino bang gumagawa ng liquidity? Eh, di yung mga trader. Okay, nag-grab niya na yung liquidity dito. Grab na to. Nagkaroon siya ng sweep to. Liquidity sweep. So, anong ginawa ng price? Bumagsak. Kasi nakuha niya na yung liquidity. Pagkabagsak ng price, walang nakuhang liquidity dito, kaya umangat ulit. Sabi ko nga kanina, marahil mas malaki yung naiwang pera dito kaysa dito. Kaya ito yung binalikan. Then, umangat yung price. Kaya lang, pag grab niya dito, nagdire-diretso yung price. Kasi, bakit? Ang thinking ng tao, sobrang baba na ng binagsak. So, thinking lang yun ng iba, ibang trader. Hindi siya thinking ng lahat. Kumbaga, inaano ko lang sa inyo yung parang pinaka-general na thinking ng mga tao pag nag-trade. Kasi ganun din ako dati. Pag sobrang baba, iniisip ko palagi, akit na yan. Yan sila yan. Kaya nagkaroon dito ng mga candle closer. Kung mapapansin mo. Yan, nagkaroon ng mga candle closer. Kaya siya nagtutuloy yung price. Okay, anong kinuha nitong chok na to? Ito. Hindi ito. Kinuha niya rin to, pero hindi yan yung confirmation kaya siya nag-chok. Yung pagkuha niya dito sa pullback, kasi ito yung liquidity, previous liquidity. So, ito yung kukunin. Pwedeng gumantulak lang kasi yung price, pero chok pa rin yan. Kasi kinuha niya na yung liquidity ng previous pullback. Kaya lang, yun nga, ang thinking ng iba, aangat pa. So, dito natapos yung pagbili ng price ng pie. Simula dito, nagbilihan. Okay, dito, bilihan. Di na, ibig sabihin itong leg na to, hindi natatapos ang buying. Yan, hindi natatapos. Kumbaga, bili. Bili lang ng bili hanggang umangat. Sige, bili. Dito natapos ang pagbili. Kumbaga, dito naipon ng SL. Dito naipon ang mga liquidation. Okay, yan yung area na. Dito natapos ang pagbili. Ano bang thinking ng tao? Bakit tinapos na ito? Ayun nga, sobrang taas na yan.
Sobrang taas na yan. So, thinking ng iba lang yun. So, ano ang gagawin ng price or ng mga trader? Siyempre, magbebenta na. Ayun, binenta na. Bumagsak na yung price. Kasi ang taas na nito eh. At saka isa pang dahilan. Pag sa SMC trader ka, ang paliwanag nito, kaya bumagsak na is nakuha na kasi yung liquidity ng previous pullback. Kaya, nung nakuha niya, kaya lang may mga seller na, ay may mga buyer na nagdiretso magbili. Kaya diretso lang yan. O kung titingnan mo, diretso lang yan. Dito siya natapos. Sabi ko nga, kung dito pa lang tapos na, chok pa rin siya. Kasi nga, ang rules, nakuha niya na kasi yung pullback nitong previous. Kumbaga, na-liquidate niya yung pera na naipon dito. Kaya pwede na siyang bumagsak. Palaging ganun. Pag may nakukuha ng pera, bumabagsak ng price. Pero dito sa case na to is dire-diretso kasi ang pagbili. Kumbaga, yung mga SMC trader, hinihintay yan matapos. Then, entry yan dito. Kasi, alam nila ng mga SMC trader na pag entry sa chok, babagsak yung price na yan. Ako nalaman ko na rin yan. Kaya palagi entry ko, chok lagi. Kasi, doon kasi yung ano yung impulsive boom na tinatawag. Kumbaga, mahabang rally ng price. Kumbaga, ang daming magbebenta kasi sa area na to. Kasi iniisip nila ang taas na nito. Yun yung thinking kasi ng iba eh. Kumbaga, thinking lang nila yon. I mean, ganun talaga mag-isip ang general. Yung mga hindi, wala masyadong knowledge about SMC or iba yung strategy na ginagamit. Pero kung SMC trader ka, ako kahit dito pa lang naghihintay na ako matapos eh. Kasi alam ko na nag-grab na kasi yung pullback doon. So kaya lang, di ba marami nga kasi bumili. So dito natapos yung pagbili. Nung matapos ito ang pagbili, anong gagawin ng mga tao? Magbebenta naman sila ngayon kasi mahal na yung price pagdating dito. So magbebenta sila, kaya ang price bumagsak. Ang kaso, marami nga sumabay magbenta. Yun ang thinking ng mga tao. Bebenta ko na rin kasi baka maiwan ako. Kumbaga, maipit ako. Yan. Bebenta ko na rin. Nagbebentahan ang mga tao after makuha itong pullback. Yan. Pag nag-choke kasi, mostly, sobrang taas kasi ng choke. Yan. Katulad ng explanation ko dito sa una. May mahabang rally ng price paangat, nag-change of character bumaba. Parang ganito, may mahabang rally ng price paangat. Then, mag-change character siya. Kaya siya naging chock doon. Pababa. So, ganun lang. Continuation lang siya. Ganun. Ito, pullback. Tinake yung pullback kaya naging chock siya dyan. So, bumagsak ulit. Ganun din. Itong area na to, hindi na nag-take dito ng chock. Kaya lang, yun nga, sabi ko, ang analyzation ko dito is magte-trend reversal. Bakit? Kasi lumiliit na yung pullback niya. Yung rally ng pullback, rally ng retracement. Kumbaga, paliit na ng paliit ang chance na babagsak pa siya ng tuluyan. Yan ay analyzation ko lang naman. Kaya naglagay ako din ng possible trend reversal. Kasi sobrang liit na ng ginala, ganun na lang, palit na ng palit. Tapos, isa pang dahilan, nag-break kasi siya dito sa trend line na ginawa ko. Kaya, ang gagawin talaga ng price, magre-reverse na talaga yun ng trend. Kasi na-break niya yan. Kumbaga, gagawa na yan ng panibago ulit dito. Ito na yung choke niya. Kung magte-trend reversal yan, katulad ko, ginawa ko sa sol. Ito na yung choke niya. Tulad ng ginawa kong TE sa sol. Kapag nagkaroon kasi ng pagbasag dyan ng trend, ang mostly gagawin kasi ng market kasi sobrang ang haba na ng binagsak nito. Kumbaga yung downtrend niya sobrang haba na. Yun. Thinking ng mga tao, murang-mura na yung price na bumagsak dito kaya nagsisibilihan na naman. Ayan. Tapos na-break na tong structure na downtrend. So, ang analyzation ko dito is magkaganto yan. Hindi 100% na gaganyan kasi may mga gagawin pa yung mga pag-grab ulit ng liquidity. So, hindi siya 100% ang dodiretso sa langit. Walang ganun.
Pero analyzation ko is yan, ganyan. Susundin niya yan. Hindi ko sure kung susundin. Pero, siyempre, kung hindi niya sundin, okay lang. E di hanap ulit ng TI. Pero para sa akin, check ko. Tapos, check ko lang ulit kung may pullback na ginawa. Then, magkakaroon ulit yan dito ng panibagong chok. Pwede dito, chok dito. Hindi ko pa kasi natiti ito. Pero, tingin ko nagkaroon na ng chok dito. Kasi, yan o, may mga parang may mga liquidity point na kinuha. Pero, malalaman ko lang kasi yan pag sa mapping ito. Katulad na yan. Nakikita niya may mga bilog-bilog. Pag alam mo gawin yan, malalaman mo saan nyo iti-take yung liquidity. Nasaan ang valid pullback, retracement, tsaka chok. Dito, pag ganito pa lang kasi, hindi mo siya malalaman saan dyan nakakalito doon. Kaya yung mga SM sa trader, kailangan perfectin muna nila tong pagmama. Hindi sila pwede kasi gumamit ng SMC strategy kung hindi nila to na perfect. Kasi, hindi ka pwede basta-basta maglagay dyan. Sobrang daming weak niya, no? Ang daming hinto. Pero hindi mo yan pwedeng gawin basta ganun. May mga master candle pa yan na tinatawag. Sobrang haba kasi ng lesson yun sa master candle pa lang. Pero ayos din naman yun. Kasi yung isa-isahin mo yung paano kunin. Kasi matututunan mo talaga. Hindi pala basta-basta ginagawa liquidity point ito yun. Doon mo matutunan pag pinag-aralan mo na yung candle. So mahabang kasi siya, mahaba siyang journey kumbaga. Tulad ng pinagdaanan ko. Sobrang hirap. Pero ayos lang yan. Nakasurvive naman. So yun lang muna. So itong market structure, ito totoong nangyari sa downtrend na to is ganito siya. Itong isa, dalawa, tatlo, apat na to, nakita ito dito. Yan. Yan. Chok, boss. Pullback, chok. Yan. Ito, boss din to. Ito, to. Sabi ko nga, boss ito. Ganyan yan. Kita niyo yan. Itong tama na to, ito, boss ito dito. Hindi ko lang nilagyan, maliit. Pero yan, nakikita mo yan dyan. Yan na yung market structure ng SMC. Hindi siya ganito. Kasi saan mo dyan isisingit ang retracement? Saan mo dyan isisingit ang boss? Katulad nito, wala pang boss dyan. Hindi pa tapos ang market structure niya. Diba? So kahit pa matapos yan, mali pa rin. Ito talaga ang tama. Yan. Hindi, pag ito kasi, maliligaw kasi kayo pag ito, pinulbak nyo na agad ito. Kasi kung, let's say, pinulbak nyo na to, then mag-entry kayo for long kasi iniisip nyo kung pagka niliquidate ang pullback, diba, Chok? Iniisip nyo pullback na to, then bumagsak ang price. Iniisip nyo kunin si pullback agad. Kung pinullback nyo na to, hindi niya kunin. Paano kung gumanyan-ganyan siya sa baba? Kasi nga, hindi pa nga yun pullback. Ganyan. Dito parang nagkaroon ng pullback tapos biglang gumanon. Ano nangyari dun sa entry mo dun? Liquidated. Diba? Hindi katulad pag ganito, nasa tamang pagbasa ka ng market. Basta ma-recognize mo o ma-locate mo yung nasa ng choke retracement pullback. Goods na yan. Kahit itong tatlo lang muna ang makita mo dyan. Hindi ka maliligaw sa trade kasi alam mo saan entryhan eh. Kumbaga, alam mo saan ka maglalagay ng trade, ng position mo. Alam mo rin kung saan ka mag-out. Parang ito at saka ito, parang hawig yun. Parang hawig siya. Pero ganyan. Hindi naman siya perfect kasing ganito na ganito talaga. Katulad nito. Ganito yung idea niya. Pero hindi siya gantong ka-perfect talaga. Katulad ito, idea, retracement. Ayun ang retracement. Pullback. Diba? Hindi nga siya ganito perfect. Ano ba ito? Retracement. Diba? Nag-invalid pullback kasi walang liquidity. Nakailang invalid pullback siya bago niya makuha yung liquidity. Unang liquidity, which is yun yung magiging valid pullback. Dito kasi, ito sa libro lang naman to. Kasi pag ginanto-ganto ko yan, malalong maguguluhan. Kumbaga, emphasize ko lang saan retracement, pullback, at saka chok. Dito, since alam ko na kasi ang mapping ng retracement to, ito, invalid pullback kasi walang tinake na liquidity. Invalid pa rin to, walang tinake na liquidity. Ito ang naging valid na pullback kasi nakatake siya ng liquidity. Ito yung valid na chok. Yan ang sinasabi ko. Kasi na-take niya yung liquidity ng previous na pullback.
na valid ha, valid. Ito yung kailangan niya i-take, yung valid na pullback. Kasi ito kasi invalid to 'di ba kanina. Tinake niya rin to pero hindi dahil kaya siya nag-choke diyan. Is tinake niya yun, hindi yun. Ang basihan kung bakit siya nag-choke diyan is itong pullback na to sa baba. Hindi yung taas na yun. Although tinake niya rin yung liquidity na yun kasi nga choke siya eh. Sobrang layo talaga ng inaangat niya. Pero ang naging basihan kaya naging choke na hindi ito hindi itong pullback na to itong valid na pullback na to. Itong nakapag-take ng liquidity dito sa previous pullback na. Kaya siya naging valid na pullback. Then, tinake naman siya ng choke. Tinake na yung liquidity ng pullback kaya siya naging choke. Yun yun. Pag na-take na ang liquidity ng pullback, choke na siya. Pero hindi siya choke na dito pa lang nag-choke na. Siyempre, hihintayin mo yung saan yung pinaka-last rally. Paano ko ba nalalaman saan ang pinaka-last rally? Pag-aralan ang mapping. Doon mo malalaman kung saan ang last rally. Tulad niya, no? Lahat ng nakikita niyong bilog, yan yung last rally niya. Paano yan i-locate? Pag pinag-aralan niyo ang mapping, tamang mapping ng market structure, tsaka nyo siya makikita. Hindi niyo yan makikita ng matahan lang. Ganun ba? Mamatahin nyo lang to. Hindi nyo to makikita. Ito, let's say, ito ginawa mo siyang liquidity point, lahat ng dulo-dulo, ginawa mo na siyang liquidity point. Hindi yun ganun. May tamang may tamang pattern. Paano kumuha? Tulad yan, ang baba niya, no? Hindi ba, ang baba niya. Possible choke yan pag ganyan kababa. Kasi, hindi na kailangan explain yan kasi galing siya sa pagbagsak, nag-reverse siya ng trend. So, meaning, change of character talaga siya. Pero, depende pa rin yan sa mapping. Pero, sure ako na choke to. Tinan mo. Sobrang baba niya. I think siya ng pinakamababa yata. Tinan mo, pag minata mo lang to, tapos nag-entry ka dito kung saan-saan, hindi ko alam kung anong mangyayari sa trade mo. Unlike, tinan mo, ang pagkakaiba ng clean market sa may mapping na market. Ito, kitang-kita mo talaga saan ka mag-entry dyan. Saan ba nag-entry? Chok. And then, chok. Ito, and alimbawa, nag-entry ka dito sa area na to, paldo. Tapos hinintay mo ulit yung, let's say dito, tingin mo ito na yung pinakamababa. Depende na yan sa'yo kung paano ka mag-out. Pero ako kasi may basihan din ako paano mag-out. Medyo malalim pa yun. Medyo malalim na yung paano ako nag-out. Medyo magulo na yun. Magulo na yun pag-aralan. So, ito. Nag-entry. Let's say nag-entry ako dito or dito sa mga kandila na to. Since alam ko siya na choke, so may entryhan ako dyan level. So, paldo yan. Let's say, nag-out ako dito. Itong mula dito sa price na to, na binagsak niya hanggang dito is paldo. So, anong gagawin ko? Out na sa market. Kumbaga, stop na yung trade. Kumbaga, na-hit na yung take profit ko kasi dito So, anong hihintayin ko? Hindi ako mag-entry kung saan-saan dito sa gitna. Minsan tinitake ko yan. Kasi alam ko nga siya basahin. So, alam ko i-take. Pero, maingat kasi ako sa trade. Hindi ko yan basta-basta tinitake. Anong hinihintay ko? Mag-choke ulit siya. Bakit? Kasi magkakaroon ulit siya ng choke nga change of character. Kumbaga, galing sa pag-angat, babagsak yan sigurado. Bawal nga palang sabihin ng sigurado. Most likely na lang. Okay. Let's say, nag-entry ako dito, pumaldo. Hinintay ko ulit yung choke, entry ulit. Siyempre, pumaldo ulit ako dyan. Okay. Hindi na naman ako mag-entry. Ang liliit kasi niya, no? Pero nga, sabi ko nga, may mga pagkakataon na sobrang ang hahaba niyan. Ini-entryhan ko yan. May pagkakataon ganyan kahaba yan. Sarap niyan entryhan. Pero, hindi mo yan pwedeng entryhan hanggat di mo alam basahin ng market. Malay mo, haba ng hindi pala siya babagsak. Diba? Pero kung alam mo siya basahin, edi yung goods. Pero ako kasi, mostly, choke talaga ako nag-entry. Tulad yan, paldo, choke, paldo ulit. Ito yung haba ng binagsak mo. Tapos dito ulit ang entry ko. Kung ako may
entry dito, malamang nag-entry talaga ako sa area na to. Then, dito lang ang stop loss ko. Around here lang. Kung saan siya nag-chok, doon ang stop loss ko. Bakit kaya doon? Kasi, in case na binalikan yan, pag ganito, let's say bumalik dito ang price, na-hit yung SL ko, okay lang sa akin. Wala na akong trade. Kasi, invalid na. Invalid ang alin, ang pagkakabasa ko dyan. Yan yun. Kumbaga, hindi pa pala yan ang chok. Ganun. Ito pala yung chok. Pero, since sinod ko kasi yung mapping, possible, ito yung chok na talaga. Pero TA ko pa to nung last month. Pero sa nakikita ko, sinusunod naman yun. Kaya pag nag-entry, kung sakala nag-entry ako sa mga kandila na to, ang nagiging SL ko lang palagi is itong area na to. Kung saan siya nag-chok, baba lang natin ng konti. Ganyan na ako mag-SL. Hindi ako nag-SL dun sa lupa. Dito lang. Sa mismong baba lang. In case na ma-hit yan, edi wala ka ng trade. Wala ka na magagawa. Invalid chok to. Invalid yung pagkakabasa mo dito. Pero since sa nakikita ko, aangat siya. Sabi ko nga, hindi siya 100%. Pero sa nakikita ko yan, maangat nga siya. Actually, kung nakapag-entry ako dito, pwede na ako dito nun mag-take profit. Kaya lang, hindi ko nga siya na bantayan kasi bumisi ako ng mga nakaraang linggo. Pero bago ako naging busy, tinanong ko muna to kasi nakitaan ko siya ng ganda entryhan. Kasi unang kita ko pa lang, uy, downtrend. Kaya, minaping ko siya. So, tumama naman yung mga yung mga liquidity point, lalo na yung chok, sumasapol. Sumasapol sa downtrend. Palagi yan sumasapol. Okay, yan lang muna.